General Santos, tinaguriang Home of the Champions, at kinilala bilang unang tuna capital of the Philippines noong 1970. Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa timog bahagi ng Pilipinas na may sukat na 492.95 square kilometers. Umabot sa 538,086 ang populasyon nito noong nakaraang 2010 census. Binubuo ito ng 26 na mga barangay. Sinasabing isa sa mga umuunlad na lungsod sa buong bansa ang General Santos, sa kadahilanang mula sa isang payak na lugar ay ngayon itinuturing na pangalawa sa pinakamayamang lungsod sa buong Mindanao. Subalit, sa likod ng mga sinasabing pagunlad ay ang kahirapan ng mamamayan at mga katiwaliang nakatago o di kaya'y kusang itinatago mula sa kaalaman ng mga mamamayan. Saan nga ba tayo nagkulang? Sa aspeto ng ang pagunlad at pagbagsak ng isang lipunan ay nakasalalay sa ekonomiya nito. Kapansin-pansin ng mabagal na pag-usad ng ekonomiya ng syudad at nauungusan na ito ng mga karatig lugar. Hindi na sapat ang umiikot na pera o money in circulation sa loob ng ekonomiya para tugunan ang pangangailangan ng lumulobong populasyon, kaya't marami ang walang kakayahang tustusan ang kanyang sariling pangangailangan. Kailangan abunuhan ng ating ekonomiya ng dagdag na pera. Unang naging kilala ang lungsod sa pagiging pangunahing pinagkukunan ng mga manok, baboy at baka na iniluluwas sa mga malalaking syudad tulad ng Maynila. Ngunit, ang masiglang kalakalan sa Makar Wharf na siyang imbakan ng baboy, baka at manok patungo sa ibang lugar ay matamlay na, at ang ating mga ngalakal ng livestock ay nagtitiis na lamang sa maliliit at hindi mga stable na merkado. Sa paglipas ng panahon, ang industriyang ito ay unti-unti nang napag-iiwanan. Isa ang ating lungsod sa pangunahing pinagkukunan ng mga produktong tulad ng tuna at mga dilatang isda na ini-export sa ibang bansa. Kaya naging kilala ito bilang Tuna Capital of the Philippines. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, ang tuna industry ngayon ay unti-unting humihina na maaaring maging dahilan ng posibleng paglipat ng titulong ito sa lungsod ng Davao. Hanggang ngayon, ang batas na naglalayo na protektahan ng mga handliners na mangingisda ay hindi na ipapasa, na naging resulta ng kawalang proteksyon sa mga handliners sa panahon ng sakuna. Umakyat na po sa mahigit 300 General Santos City and nearby Sarangani Province. They left a few days before mula sa General Santos City bago pa tumama ang bagyo. Mahigit 300 mangingisda mula dito sa General Santos City ang idineklarang nawawala ng Philippine Coast Guard. Maliban sa tuna at livestock industries, wala na tayong malaking posibleng pagkukunan ng kapital para iabono sa ating ekonomiya. Malaki pa rin ang kawalan sa sektor ng manufacturing industry. May mga malalaking kumpanya na nagtangkang pumasok sa syudad, ngunit ito'y nagsiatrasan. Kasama dito ang napabalitang pagpasok sana ng San Miguel Beer Corporation at Nakayama Technology Corporation. Kasama rin dito ang pagbubukas sana ng UST sa Barangay Ligaya, General Santos City na hanggang ngayon ay nauudlot dahil sa pag-ayaw ng syudad. Umatras rin ang isang coconut processing plant na magbubukas sana sa Tinagakan, General Santos City. Andon din ang Nikon Oil, ang Pacquiao Heights at Dizon's Farm na hindi rin tumuloy magbukas sa Jensen. Kung napaunlakan ang naturang mga investments, magdadala sana ito ng dagdag na pera sa ekonomiya ng lungsod at ng trabaho sa mga residente at sisigla sana ang ating ekonomiya. Ang nakakalungkot ay lalong nagpalala ang power shortage sa problemang ito. Naging brownout capital ang syudad na umaabot ng 7 oras habang ang iba
tulad ng Davao ay mababa lang o wala naman. Kaya hindi papasok ang mga negosyante kung hindi natin kaya ibigay ang kanilang power requirement. Ang problemang ito ay nagpakita ng walang paghahanda ng gobyerno upang paghandaan ang pagsulong ng industriya. Ang Davao, kahit walang brownout ay gumagawa na ng panibagong power plant. Ang pagpasok ng malalaking malls tulad ng SM at Robinsons ay nakapagdadala ng trabaho sa lungsod. Pero ang kabuuang operasyon nito ay hindi nakakatulong sa pagpapanumbalik ng lakas ng ating ekonomiya dahil nasisipsip nito ang naiwang kapital ng ating syudad. Sinasabing ang pagdating ng mga malalaking dayuhang establishmento sa ating lungsod at ang paghihikayat sa mga ito tulad ng SM, Firanza, na kasalukuyan pang ginagawa at ang usap-usapang pagpapatayo ng Ayala Mall ay lubhang nakakatulong. Subalit, lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga ito ay binibigyan ng tax-free rights o hindi pagbabayad ng buwis sa loob ng 2 o higit pang mga taon. Ito ay inaasahang makakatulong sana sa kaunlarang inaasam ng ating lungsod. Ngunit, ang pag-usbong ng mga ito ang naging dahilan ng unti-unting paghina ng ekonomiya ng lungsod dahil pinapatay nito ang mga maliliit na negosyo na tapat sa pagbabayad ng taon-taong buwis na higit na nakakatulong sa ating syudad. Hahayaan lang ba nating maging kasangkapan lamang tayo sa pagyaman ng mga dayuhang negosyante habang tayo mismo ay walang kinikita mula sa kanila? Kini gi-franchise man ni kayo. Nga ang ila private. Dili po maayo mga ilog sila kaya ang among pangabuhi namo makuhaan ba. Gagmay na may pangingkam ba. Daghan kayo ang private tricycle kontra sa mga yellow plate. Unta hatagan po nila maayong communication ba. Ang respetuhon bilang na-franchise kay kami dako kayo mga problema niini maabot ang renewal nga gagmay kayo ang income namo nga dagko pa sila nga income nga kami gagmay kayo nga samantala nga na-franchise mi. Ang transport sector ay hindi rin kaaya-aya. Nagkakaroon ng nakakasirang kompetisyon ng mga PUJ, tricycle at habal-habal na halos magpapatayan na sa kalsada. Sa gitna ng gusot na ito ay wala tayong nakikita na isang sistema upang mabigyang lunas ang hinaing ng transport sector. Habang walang naipapasang batas na nagpapahintulot sa mga tricycle na dumaan sa highway, patuloy ang paghuli sa kanila na naging dagdag pasanin ng mga drivers. Sa kabuuan, hindi magandang pangitain para sa ating ekonomiya ang kompetisyon ng legal operators at illegal operators. Nasaan na ang gobyerno na dapat mag-regulate sa takbo ng transportasyon? Jobs Fair ang isa sa naging pangunahing solusyon ng ating lokal na pamahalaan upang tugunan ang pagtaas ng rate ng unemployment. Totoo ngang bumaba ang rate ng unemployment sa ating lungsod. Ngunit hindi ito naging sagot sa mga taong hindi umabot sa kwalipikasyong hinihingi. Aalisan na lang ba natin ng pag-asa ang mga taong hindi nakapagtapos na umahon sa kahirapan? Kung napaunlakan ang naturang mga investments, magdadala sana ito ng dagdag na pera sa ekonomiya ng lungsod at ng trabaho sa mga residente at sisigla sana ang ating ekonomiya. Turismo ang bumubuhay sa ekonomiya ng ilang lugar sa bansa. Subalit, sa lungsod ng General Santos ay hindi ito pinagtutuunan ng pansin. Huwag sana nating ipagwalang bahala ang yamang maipagmamalaki ng General Santos. Batid natin ang kahalagahan ng edukasyon tungo sa maliwanag na bukas. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay may iilan na ring mga pampubliko at pampribadong paaralan at mga kolehiyo at universidad. Taong 2006 na aprobahan ang pagpapatayo ng Universidad ng Santo Tomas sa lungsod ng General Santos sa Barangay Ligaya. Ngunit, pagpasa hanggang ngayon, ay
ay hindi pa rin nauumpisahan ang pagpapatayo ng naturang institusyon dahil sa pagharang ng syudad. Ang tanong, sapat na nga ba ang bilang ng mga kolehiyo at universidad sa lungsod na siyang nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga kabataan at mag-supply ng manpower sa mga industriya natin at sa mga papasok pa? Batid natin na ang kakulangan nito ay balakid sa pag-unlad ng lungsod. Sa mga pampublikong eskwelahan din ay laganap ang paggamit sa PTA upang akuin ang mga responsibilidad ng pamahalaan tulad ng tubig, kuryente at ang bantay ng eskwelahan. Di ba itinakda ng batas ang libreng edukasyon? Alam natin na naging kaagapay na ng pamahalaan ng sektor ng edukasyon sa pagdiskubre ng mga potensyal na atletang maaaring maging kinatawan ng distrito sa mga nasyonal na patimpalak sa larangan ng sports. Ang tanong, sapat ba ang inilaang pondo upang mabigyan ng suporta ang ating mga atleta? Kung sapat man ang pondo, bakit kabi-kabila ang mga reklamo? Ayon sa nakalap na research ng Department of Health, sinasabing mas lumalala ang kondisyon ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital kumpara sa mga pasyente na nasa pribadong ospital dito sa lungsod. Tinatayang humigit kumulang 175 million ang inilabas na pera para sa taunang pagpapaayos ng mga pasilidad sa nag-iisang pampublikong ospital ng lungsod na tinatayang mas malaki pa sa taunang budget ng mga pribadong ospital. Lantaran ng kawalan ng prioridad sa pagbibigay ng mga tamang kagamitan dahil inuna pa ng syudad ang mga proyekto na tulad ng Plaza General Santos na umabot ng 44 million at Carabao Grass nito ay kumain ng 8 million. Ngunit kamakailan lamang napag-alamang sinimulan na ang pagpapatayo ng panibagong pampublikong ospital ng kasalukuyang administrasyon sa loob ng sports complex habang hindi na-upgrade ang kaisa-isang emergency hospital natin. Makialam ka. Ang Kalumpang Community Hospital itatayo sa gilid po, although sa loob ng perimeter ng sport complex. Okay. That what I've read on papers and even also the data that na-receive ko, sa loob ng sports complex, why? It's good that there is a hospital, but look for another place. Huwag sa loob ng sports complex, malapit pa sa eskwelahan. Among mga patay nga nabuldos dito sa Uhaw, wala na may kabalo o karon ug asa na sila gipangutang kay wala na may plastar nga tarong. Gi lut-lut man siguro to nila sa ining container van kay ang akong nainumduman na may gipilapan nga papel ug kinsa tong gusto nga kuhaon ang ilahang patay nga ibalhin sa lain nya kay pareha na mo mga pobre wala may kwarta nga ika pabalhin paplastar sa mong mga minatay mo to nga didto sila gisud sa container van pero tuni aging tuig wala na gyud mi kapanagkot kay wala na may kabalo og asa na gipangbutang ang among mga patay. Ang akong pag-umangkon, akong anak ug ang akong bayaw, asa na ka sila karon? Wala mi kabalo gihipos bato siya o giapil batog buldos. Ingon sila na ako no daw dito nakabutang ang mga pangalan sa mga minatay sa dakong cross. Ug unsaon man namo nang pangalan lang nga wala na mo nakita ang ilahang lubong. Kamakailan lamang ay binuldos ang ating public cemetery sa Uhaw at hindi man lang nabigyan ng sapat na panahon ang mga residente na ilipat ang kanilang mga mahal sa buhay na nahimlay doon. Kaya't ang mga buto at bungo ay nagkalat sa sementeryo na walang kakilanlan. Sa budget na inilaan na 40 million ay pwede na tayong magpatayo ng panibagong sementeryo at hindi kailangan sirain ito. Pero bakit? Bakit wala tayong respetong ipinakita sa ating tradisyon at kultura, sa ating mga mahal sa buhay? Paano pa natin sila mabibisita? Ngayon, dahil sa may bayad na sa Uhaw Cemetery, sa Bawing Creek na lang nagtitiis ang mga general.
duha ang sanitary landfill. Why 18 years nga wala gyud na himo nga paghawa nako pagka mayor naa naman na ready for bidding. Hindi lang po ang pagtambak ng basura doon. It's the entire facility. It includes building of roads po. So, kaya ngayon lang natapos dahil kasi very comprehensive po ang waste management. Very comprehensive po ang program po natin dyan. Hindi kasi, bakit 18 years, kahit na anong klaseng facility pa yan, hindi naman siguro magdidibutante muna ang tao bago makagawa ng yung waste disposal facility, whatever. Pangunahing problema ng lungsod ang hindi maayos na sistema sa pagtapon ng basura. Tapon dito, kalat doon. Hindi ba epektibo ang isinusulong na batas para dito? Puntahan natin ang dump site ng basura dito sa Barangay Bawing. Papasok pa lang ay sasalubong na ang umaalingasaw na amoy ng mga basura. Ang tanong, saan na ang sinasabi nilang sanitary landfill? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin physical development na nakikita habang nagbabayad na tayo sa utang nito? Ang gumawa ng batas is ang katabi ko po si Atty. Munching Minglesa. At during that time siya mismo ay aminado po na meron pa pong pagkukulang sa mga probisyon na dapat ayusin. Gayon pa man, pinilit po na ipinasa ng 15th Sangguniang Council ang sanitary landfill approval ng MOA para sa construction po nito at pag-utang ng more than 900 million po. Gusto kong i-correct yung 900 million na loan, no? That's only 293 million and 325 lahat. Sagutin ko muna yung 900, i-correct ko muna yung 900 million na sinasabi niya. Sa 900 million, malinaw po na hindi ko naintindihan yung ginawa ng sanitary landfill na pinasa na lang natin. Dahil nasa feasibility study po natin na 900 million yung worth ng buong proyekto. 325 ang unang inutang para sa facility. Pero may dadagdag pa na uutangin para po dun sa mga gamit na bibilin at para sa mga training. Kaya umaabot ng 900 million. Dahil sa hindi maayos na pamamahala ng basura, ay barado ang mga kanal na siyang pangunahing daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha sa mga daanan tuwing panahon ng tag-ulan. Problema rin ang kawalan ng maayos na pagpaplano sa paggawa ng mga kanal at daanan. Bunga nito ang matinding pagbaha sa iilang barangay sa lungsod na nagdudulot ng matinding perwisyo sa hanap buhay ng mamamayan. Kaya tayo ang nangunguna sa dengue cases. Naunsa ang sewerage system nga gibilin nako as mayor worth 600 million para sa city nga nawala man asa na. Today nakita mo ang dumi ng dagat, septic tank na pinakamalaki yung Sarangani Bay, all because hindi nyo inimplement yung sewerage project na iniwan ko nung ako'y mayor. Sa ngayon, patuloy ang pag-aaral natin sa sewerage system natin. Nabanggit ni Ma'am Lita ngayon, ang ating karagatan, sabi niya daw na naging disposal daw. Ngayon, patuloy po ang pag-aaral natin dyan sa pag-develop natin ng sewerage system po natin. Excuse me, Go ahead. Hindi naman kailangan pag-aralan dahil forbidding na yun, may pera na ngayon eh. Anong nangyari? I'd like to ask, saan napunta? Okay. Maliban rito, hindi tiyak ang kaligtasan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa tuwing tumatawid sila sa highway. Wala tayong mga daan patawid ng kalsada habang classified tayo bilang highly urbanized city. Ang tanong, mayroon bang komprehensibong pagpaplano ang ating lokal na administrasyon ukol sa ganitong issue? Ano ba ang pumipigil sa kanila para simulan na ang pagpapatupad sa proyektong ito? Dinig na ngayon ang kaliwat kanang hinaing mula sa mamamayan ng lungsod dahil sa walang kamatayang brownout araw-araw. Ayon sa kasalukuyang update ng Socoteco 2, umaabot sa 7 oras ang brownout sa lahat ng barangay na siyang nagiging dahilan ng mga lumalalang init ng ulo ng mga consumer. 2007-2008 po, pumunta ng Socoteco para maggingi ng tulong sa Sangguniang Panglungsod. Dito po nalaman na ng gobyerno na may problemang darating sa 2012 at 2013. Malinaw po na sinabi ni Pitilla na ang paggawa ng mga planta ay 2 taon ang kakailanganin. Kung ginawa natin yung planta noong 2008 at 2009, baka may kuryente tayo ngayon.
problema is because of the EPIRA law, of which I think it was one of the congressmen at the time was Lou Antonino. Nagkaroon ng privatization, no? Nagkaroon ng privatization. Pero dapat sana noong nagkaroon na ng privatization ng ating power, hinanda na natin, we should have invited investors na gagawa ng proyektong ito. Ito hindi ginawa ng ating local government. The fact is, there was a warning, the government should have acted immediately. Thank you. Eksakto ba ng resulta ni Presidente Pinoy nga I have to blame the Mindanao leaders kasi wala sila panlantaw sa ugma. Ilang ipasagdan ang problemang nakita na as much as 2007. Sa ato pa, kung wala din sila magpakabana, sa ato pa wala sila magunahuna kung unsay problemang pabuton sa katawan. Mao kini nga Pinoy is very, very correct. He is blaming the Mindanao leaders for not doing anything. The warning came in 2007. Okay. So, dapat po ito pong mga leaders natin mula po noong 2007 ang nagapaghanda. And remember, in 2001, the mayor was already Adel Antonino. Okay. In 2004, the mayor was Junat Charon. In 2007, the mayor was Junat Charon. So, mula po noong 2001 up to the present administration, ang Partido AIM ang nakaupo in power. So, kung wala silang dalawa, wala silang foresight, then the blame should be there. Ang tanong, hanggang kailan pa tayo magtitiis? Hihintayin pa ba ng mga nasa may katungkulan na umabot pa sa buong magdamag ang kawalan ng kuryente bago ito aksyonan? Nasa kamay mo ang liwanag! Pati rin ang paglaganap ng krimen sa lungsod sa mga nakalipas na mga taon. Ilan sa mga umiiring krimen sa lungsod ay ang pamamaril, pagnanakaw sa pampublikong establishmento at talamak na pagbibenta ng droga. Ang tanong, bakit hindi mahuli-huli ang mga taong kasangkot rito? Kailan masusugpo ang kriminalidad dito sa lungsod? Sino nga ba ang nagkulang? Alamin mo! Upang bigyang lunas sa mga problemang ito, tanging gobyerno lang ang inaasahan ng mga mamamayan. Pero nasaan ang gobyerno? Maririsolba ba ito ng gobyerno na may pinipili? Maririsolba ba ito ng gobyerno na nababalot ng kahindik-hindik na mga anomalya at nakawan? Iyan ay iilan lamang sa mga nakatagong katotohanan. Imulat mo ang mga mata. Ang tagumpay sa kinabukasan ay sa iyo nakasalalay. Kumilos ka, General! Isang grupo ng mga bata na mga prinsipyo at promising na mga leaders ang umusbong, dala ang pag-asa at maisaayos ang mga hindi kanais-nais na pangyayari sa lungsod ng General Santos. Ang gusto na nga mahitabo sa Committee on Finance is adunay transparency. Kinahanglan nato nga adunay partisipasyon ng katawhan sa pagmugna sa atong budget. Isiguro nato nga ang tanang sektor adunay tingog sa pagkimo sa budget. O isiguro po dato nga kinahanglan ang atong budget is people-centered. Nga dapat ang kwarta sa katawhan moadto gyud sa tinuod nga kinahanglan sa katawhan. Ang bidding adunay very clear transparency in the bidding process. So dapat ang tanan nga negosyante adunay tsansa nga maka-appeal sa bidding. Lapad kayong problema sa Urban 4. Labi na sa basic kayo nga problema, ang kapuy-an. Gipasagdan nila ang katawhang kabus nga dili maatiman ang ilang Pinoyanan. Dili ma-develop ang ilahang panginabuhian. Ipadayo nako ang pag-atiman sa atong mga barangay, ang pag-atiman sa Urban 4. Paliguno nato ang fishing industry din sa atong syudad. Tagaan nato livelihood program ang mga asawa sa mangingisda. Tagaan nato sila og kapital o fish cage para magbuhi og isda. Ato silang tudluan kung unsa pagbahin sa seaweed farming. Ibawal nato ang mga illegal fishing. Pag hindi tatag daghan ng mga negosyante, ang priority nila matagang trabaho ang atong mga general. Ang magindi tata o fuel depot nga makabarato sa gas, maghanyo po ta og mga negosyante na sama ining mga canmeat nga makatabang dinhi sa atong mga piggery o sa atong mga poultry. Tabangan nato ang fishing industry nga ginahimo nilang resolution. Labi na gining handline fishing law nga para ang atong mga bangka mahimo na og legal. Kung naglabo man ang syudad, dapat muusbaw sad ang kalidad sa kinabuhi sa tao.
Ang concern sa health, it could be both curative and preventive. No? Ang first is, of course, you have to prevent sickness. Of course, ang ikaduha, ang kantong sa hospital dato, asas number 1, yun ang i-improve. Sa women concerns, senior citizens, mga concerns sa senior citizens, mga out of school youth, kining street children, mga livelihood programs for women, senior citizens hall para sa mga senior citizens, a little allowance para sa mga indigent na mga senior citizens. All of these things are all well planned already. Edukasyon ang pinaka-epektibo na liabi or susi para makabuot ang kabagkuan o kalambuan sa isa ka nasod. Pinaagi sa paghatag og funding support sa atong mga eskwelahan para dili na maglisod ang atong mga ginikanan sa pagbayad sa mga kontribusyon sa PTA, ang paghatag og scholarship para sa atong mga college students who are poor and deserving. So ang lokal na kagamhanan mohatag og additional na funding support para mahimong epektibo na opportunity ang mga madrasa schools in teaching Arabic literacy o kanang ginaingon na values education. Ang paghatag og rekognasyon sa atong unsung heroes or our teachers, pinaagi sa paghatag sa ilaha og additional allowances. Kaya ang atong mga teachers, mauni ang mga tao nga naghatag ug maoy nagpanday sa kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Ang ako nga hatagan og duso og pagtagad mao ning programa sa yuta sa wayuta balay sa mga way balay. 50,000 hangtod 90,000 way yuta og way balay diri sa atong sir kadaghanan. Naa diri nagpuyo sa dapling sa dagat, dapling sa kalsada, dapling sa sapa, ilalom sa tulay. Og uban pa nagpuyo sa mga yuta nga dili ila. Si Francis Martinez moatubong nining problema, mohatag solusyon nining problema. Ninanais po natin na bigyang solusyon ang problema ng ating transportasyon. Gawa natin ang isang comprehensive transport system. We are going to rationalize the transport system in Santos City in order to solve the competition between the illegal operators and the legal operators. Ang ating kinukonsider ay hindi lamang mga drivers kundi yung mga pamilya na apektado. Issue ng mga tricycles na hindi nakakadaan sa highway. Talaga naman merong isang batas nasyonal na nagbabawal sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga tricycle drivers, there is a certain provision in the Local Government Code of 1991 that empowers the city to pass an ordinance allowing to pass along the national highway. 22 years had passed and until now there is no such ordinance. Kailangan ipasa natin within a period of 1 year na magkakaroon na ng kalsada ating mga kaibigang tricycle drivers dyan sa highway mismo. Yung ating sambayanan, yung ating katauhan sa Jensen ay walang pera kaya hindi sila lumalabas. Hindi sila sumasakay ng mga pampasahirong sasakyan kasi wala nga silang pampamasahe. We are going to coordinate with the Committee on Business and Trade. Tulungan natin ito na ma-invite ang mga negosyante na pumasok sa Jensen para magkakaroon ng trabaho ating mga mamamayan. Magkakaroon sila ng kakayahan na umikot sa ating syudad at magkakaroon ng income yung ating mga drivers. Umaabot ang populasyon natin ng 800,000 more or less. Kung 300,000 lamang nito ay magta-travel bawat araw, magkakaroon ng sapat na hanap buhay ang ating mga kaibigang tricycle drivers. Sa isang syudad na classify natin as highly urbanized, na isang overpass wala tayo. Ang ating isinusulong, yung serbisyong may puso na sinasagot ang tunay at basic na pangangailangan ng sambayanan ng lungsod ng General Santos. Because of my love for the people, I want to seek for the truth in government. I always stand for the truth. Gusto na ko ang kamatuoran magpabilin o mapatigbabaw alang gayud sa katawan. Ako isip magsisibya, mubarog ako alang sa kamatuoran. Tungod kayo ikaw, magmatidud-anon sa imong pagpanerbisyo sa publiko, magiyahan ikaw sa mayong buhat. Magiyahan ikaw sa mayong lihok. Ug kini, kinahanglan ang importante ang matuod nga kasing-kasing aron umugawas usab ang kamatuoran sa paghatag nimo sa serbisyong publiko nga sakto alang gayud sa katawhan sa General Santos. This is what I've been telling the people. We need to restore the independence sa City Council. Dili nga konseho nga gimanipular o kontrolado o ingnon tag-impluwensyahan.
sa mga laing tao o individual o sektor man. Diyan dili nagikan kanila ang ilang kaugalingong desisyon apan dito sa ubang mando usab sa laing tao. This is what's very important now for us to have change. Ang mga babae, kababainhan, are the untapped economic asset of the city. So what I want is to push yung livelihood programs talaga. We want to design a livelihood program, especially mga skills training to help uplift the quality of life ng bawat pamilya sa General Santos City, which is the main thrust of the PCM Una. To be able to produce globally competitive children, we have to lay the best foundation at the early age where their brains are most absorbent and the crucial formative years of their lives. We just have to improve and make sure it will deliver the best guidance for the children. With regarding to the Committee on Tourism, my thrust is to preserve the rich historical heritage of the city. Some people have forgotten the history, and then most young generation right now, they don't have the sense of history, which is what I would like to bring into this city once again. Akong ginapangandoy nga tapukon ng tanang tao, himong kooperatibo asosasyon sa mga katauhan, labi na ang mga senior citizen, arong masiguro nga ang benepisyo para kanila mahatag gayod hantod sa pinakaubos. Kini akong ipasa kay Nanay Lita nga mahimo nga committee chairwoman para sa social services. Sa mga kababaihan nga adunay mga anak sa ilang mga panimalay, mga tao nga nanginahanglan og livelihood program. Ug kini pagkahimo sa iyang asosasyon, ako kaning ipasa sa kay Shandy Liedo nga mo'y mahimong committee chair nga magtagad sa mga kababainan. Ako po daw magtapok sa mga kabataan nga adunay pagtagad sa ilang kaugmaon. Kini atong i-train mahimong NC2 certified o mahimong globally competitive. Arong atong ipasa sa atong kauban nga si Likliktan nga mo'y mahimo nga komitiba nga magtagad para sa OFW arong hatagan og fly now pay later ang mga kabatan-unan. Ako po daw magtapok sa mga tricycle, jeepney drivers, habal-habal, ihanay himuong kooperatiba o asosasyon aron akong ihatag sa isa ka buutan nga konsehal, Attorney Cloma, nga mahimong committee chairman para sa transportasyon. Ako pod ang magtapok sa mga katauhan ug sa mga kabataan na dunay panginahanglan sa edukasyon. Ato kining itapok ang mga bata nga gagmay gikan sa kinder hangtod high school pareha sa Sarangani atong kanang paningkamutan nga buhaton nga mahimong libre ang edukasyon pamaagi sa atong Congressman Ruel Pacquiao ug kana atong ihatag sa kayhanay na tito nga mo'y mahimong committee chairwoman sa atong edukasyon. Ako pod ang magtapok sa mga tao nga adunay mga problema sa kakulangan sa ilang panimalay o kakulangan sa ilang mga yuta. Kana atong itapok ug ihatag nato kay Kiko Martinez arong sulbaron ang problema sa mga taong walay balay ug walay yuta. Kana nahimo na sa Sarangani ug kana mahimo pud diri sa General Santos. You have graduated your 3 terms under AIM family. And you have espoused the principles of AIM. Now that you are in other party, do you still espouse the same? Not the entire 9 years with the AIM, because in the middle of my last term, I already separated from the party because of the issue of landfill. The railroading incident had really caused me to separate from the party. Mga kaigsunan, papasigrapoon ako nga mo deklara nga akong kagdagan karon pagkakonsyal, akong gipidikar o ipahinungod niining gagmay nato nga kabataan. Dahil sila ang hinungdan ngano nga naa kay eleksyon. Unsay kahulugan sa eleksyon? Ang kahulugan ang ilang kaugmaon. Kipili daw ko sa 2009 na outstanding councilor sa Pilipinas. Kaya ang panakaran niya na kausalang matagan mo sa katao o niya na napasiliko. Apan akong pasari, kamihan kami o adto na dito sa among pwesto. Bisan wala na interview na ihatag ka na ko, isip outstanding councilor sa Pilipinas. Launi
Nangakong kagalagan kaninyo outstanding ng yapon alang sa katawan sa Jensan. Nakita na ko ang uban nga mga kauban sa kanyo ug ako nakita silang tanan adunay prinsipyo ug ang ilang baruganan tukma gayon sa prinsipyo ug baruganan ni Atty. Mendoza mauna nga ni ako liit ang lautan nga kagaw sa partisan governance amo ng pagapatyon pulihan namo o governance nga walay pipi kamo ang duunan naman sa katawhan. Kaya ka nakakagaw sa partisan governance mao ka na ang nakawala o nakaluya sa paratod sa serbisyo publiko na wala ikaw nakaabot sa gagmay natong karapatan. Kauli, pagkontaminaan ko na dito, wala na ikagaw sa partisan governance. We are looking for something that people would like to know, and that refers to the transactions of the city that are tainted with anomalies. Then probably the Sangguniang will conduct investigation on the so-called anomaly all over. Even those anomalies committed 5 years, 10 years ago. The clamor of the people that the anomalies that you have all over as whispered by people at City Hall will be investigated, and I refer to the purchases conducted at the City Emergency Hospital, the development of the so-called plaza in front of the City Hall, the desecration of those dead at the City Cemetery and Kalumpang, the questionable construction of the sanitary landfill somewhere in Sinawal, where the property being used is owned by a private individual. And of course, that will be without the reason why a public hospital is being built inside the sports complex, when there is no location of clearance, when there is no permit coming from the local barangay council, and many others. So if given this opportunity to be of service, the first thing that I will do is to initiate an investigation, and if found people responsible for these anomalies, including the public officials that are dipping their fingers into all these things, ako kini silang idemanda ngadto sa Banspan. Dili nako kini sila biyaan, di nako sila tagaan ug lula nga para sila makalingkawas kung galing mapamatudan sa among investigasyon nga naay rason nga dapat lamang sila ipatload gadto sa karsel. Mao kana ang laraw sa plano namo sa among grupo sa Team Rivera, nganing grupo sa PCM una. Mauning time na mapag-o nato ang sistema pampolitika. Serbisyo na para magparog sa interes ng katawan sa General Santos. Serbisyo na dili nagapili kung kapartido ba o dili. Kay tananta dapat serbisyuha. Kay taga General Santos matatanan. Nakasabot ko sa inyong mensahe ng pagod sa atong mga kandidato na kamo naghahandog o pinutan ng kabaguhan. Pili lang isa, duha, tulo, upat ka termino na itong kitagaan. Dekada nga naglingkod ang atong kasamtangang pangamanan. Kahangtod karon ang problema sa katawan na nagyapo. Ay maluko na ang tanang katawan na agili ambisyon. Kaya ang ambisyon, mao pa na ang atong direksyon aron mayang nato ang atong kaugalingon o ang atong pamilya. Tinuod na nahimong ambisyon to si Roel Pacquiao. Ay tuod sa duha ka termino nga gihatag sa katawan sa Barangay Apupong. Nakita nato ang kadako sa problema. Sa paghatag niyo higayon, paghatag niyo saling sa kuha, naghihimo kong numero 1 tagawad sa dakbayan sa Jensan. Itagaan ta sa Ginoo o katakos o skills gamitin mong leader nga hindi na ito gamiton. Matagaan, umusaka na ito ang kalidad sa pagkinabuhi sa mga kakaugan ng tuyo diri sa itong syudad. Of course, tuumi na kaya na ito na. Kaya buhaton ng isaka na ito ang kalidad sa pagkinabuhi sa nagpuyo diri sa Jensan. Layunin ng grupong PCM sa pangunguna ni Roel Pacquiao, Ronel Rivera, at Sherlyn Banyas Nograles na ibalik sa tamang takbo at direksyon ang politika at ekonomiya ng lungsod ng General Santos at akuin muli ang tagumpay na karapat-dapat ay sa atin. Sa PCM una, muling kikilalanin ang General Santos bilang isang maunlad na syudad sa buong bansa at may kakayahang makipagkalakalan sa anumang bansa sa buong mundo. Ngunit ang lahat ng ito
ay isang napakalaking hamon na hindi kayang tugunan ng sinumang leader, grupo o partido kung wala ang tulong ng buong mamamayan ng lungsod ng General Santos nang siyang tunay na nangangailangan ng matagal nang inaasam-asam na pag-unlad. Sa pagsusulong ng mga layuning ito, patnubay natin ang taimtim na paniniwala sa Poong May Kapal, sa kapangyarihan at sa ating mga adhikain. Mabuhay tayo mga general! Rise Jensen for a new Jensen, believing in change to rise, believing in change to shine. Rise Jensen for a new Jensen, believing in change for a brighter city, believing in change for a better tomorrow. Rise Jensen for a change Jensen.